Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Tata. Taong 1970. Probinsya ng Capiz. Napabuntong hininga si Lolo Ernesto matapos ang buong araw na panggagamot. Walang pahinga dahil hindi sinama ang apong si Tata. Mapapabilis sana ang gawain kung dalawa sila. Paggawi ng tahanan, naabutan itong naghihimay ng mga halamang gamot. Kagad naman itong nilapitan ng matanda nang mapansin ang kakaibang ngiti. Naghihimay lang ng dahon, pero parang abot langit ang saya. Pinansin ka yata ng nagustuhan mong dalaga, ano? Tanong ni Lolo Ernesto. Hindi naman po, Lolo. Sadyang nagdulot lang ng kagandahan yung ginawa kong pagtulong sa mag-ama na kwento ko sa inyo noon nakaraan. Nagkasalubong kami sa baryo eh. Nagkausap. Gumaling na sa iniindang karamdaman yung anak niya. Ang husay niya po talaga sa paggawa ng gamot. Pagkaubos ng isang garapang lana, gumaling na kagad. Tugon ng binata. Mabuti naman kung ganon. Akala ko ang dahilan ng ngiti mo ay si Lorena. Tama ba ang pagkakatanda ko sa pangalan niya? Hindi ko na po gusto yung babaeng yun, Lolo. Bigla po kasing nagbago yung ugali. Napakasungit. Kulang na lang mangagat eh. Baka napasobra yung diskarte mo. Kilala kitang bata ka. Kung ano ang maisipan mong gawin, gagawin mo kagad. Siya nga pala, hindi ba dumating si paring Carlito? Ngayong araw dapat ang dating niya. Hindi ko po alam, Lolo eh. May araw pa naman po. Baka mamaya darating din yun. Pag-uusap ng dalawa. Iniwanan na ni Lolo Ernesto ang apo para matapos ang ginagawa. Pumasok na rin ito ng tahanan upang makapagpalit at maihanda ang mga kagamitang naghalo sa loob ng dalang bayong. Isa-isang inilabas ang maliliit na garapang nabasag. Aksidenteng nabitawan pagtawid sa ilog. Masyadong malakas ang agos ng tubig na mga sandaling yun. Swerte namang sumabit sa nakaharang na bato kaya't hindi tinangay. Itinapon na rin ang mga ugat at halamang gamot na hindi mapapakinabangan. Sunod na inatupag ang paghahanda ng kasangkapan para sa paggawa ng lana. Tinawag na rin si Tata upang matulungan sa pagkuha ng niyog, na siya namang sumulat ng dasal sa kapirasong papel na ginagamit kasama sa proseso. Nang makumpleto na, isa-isang isinalang sa kaldero ang hiniwang niyog. Hinayaan itong magmantika. Inihalo na rin ang isinulat na dasal. Panay ang mano-manong paghalo. Sinabayan din ang pag-usal ng orasyon. Ilang sandali ang lumipas. Hinango ito at hinayaang lumamig. Sakto namang dumating ang inaasahang bisita. Pasensya na kung ginabi ako. Nahinto ko sa nadaanan kong sityo. Laganap ang epidemya doon. Halos lahat umuubo ng dugo. May mga manggagamot namang rumisponde. Pero duda pa rin talaga ako eh. Para kasing may mali sa panggagamot nila. Bungad ni Mang Carlito. Baka naman iba lang ang kanilang pamamaraan. Naninibago ka siguro. Tugon ni Lolo Ernesto.
Alam kong may iba't ibang pamamaraan ng panggagamot, pero malakas ang kutob ko na may mali. Meron silang butil na ipinapainom. Epektibo naman sa simula. Paglipas ng ilang sandali, kuho pa ang karamdaman. Kaso nga lang may mali talaga eh. Muling wika ni Mang Carlito. Natawa si Lolo Ernesto. Hindi manggagamot ang kaibigan pero dahil mulat sa ganitong larangan, kahit papano may kaunting kaalaman. Minsan na rin itong may nailigtas dahil sa kutob na may mali sa proseso. Sandali nga. Ano ba talaga ang sadya mo sa akin? Balita ko nakauwi na ang anak mo mula sa paninilbihan doon sa ibang bansa. May pasalubong ba para sa akin? Pag-iiba ng usapan ni Lolo Ernesto. Inilabas naman ni Mang Carlito ang dalang bayong. Isa-isang inilatag ang lamang tsokolate, biskwit at iilang delata. Tuwang-tuwa naman ang matanda dahil bagong-bago para dito ang tsokolate na unang nilantakan. Tinawag na rin ang apong si Tata upang mabahagian. Balik nga tayo sa sitio. Bakit hindi mo puntahan? Tapos suriin mo ang kalagayan ng mga tao doon. Para makasigurado tayong hindi sila pinaglololoko. Wika ni Mang Carlito. Hindi yun maaari. Ikaw na mismo ang nagsabi na may rumesponde ng manggagamot. Kung dadayo ako roon, isa na yung kabastusan at insulto sa kanila. Hayaan na natin. Sila na ang bahala sa mga tao doon. Tugon ni Lolo Ernesto. Subukan lang natin pare. Hindi talaga ako mapagali. Aalis naman tayo kung maayos ang panggagamot. Gusto ko lang mabigyan ng kasagutan ang dudang ito. Nang mapalagay na rin ako. Tugon ni Mang Carlito. Natigil sa pagkain ng tsokolate si Lolo Ernesto. Napabuntong hininga sa pakiusap nito. Saglit na napaisip. Ngunit kontra talaga ito sa kagustuhan ng kaibigan. Huwag sanang sumama ang loob mo pare. Pero hindi talaga magandang manghimasok sa mga biktima na meron ng gumagamot. Respeto na lang sa mga rumeresponde. Wika ni Lolo Ernesto. Habang si Mang Carlito naman, napabuntong hininga ito. Iniba na lamang ang usapan. Kinabukasan, balik na sa panggagamot ang maglolong Ernesto at Tata. May mangilan-ngilang sumadya sa tahanan na kagad ding inasikaso. Tipikal na karamdaman lang naman kaya't mabilis na naagapan. Dakong hapon nang bumalik si Mang Carlito, kagad naman itong sinalubong ni Lolo Ernesto. Oh, napano ka ba? Ang mukha mo parang pinunit na karton. Ano, may nakalimutan ka ba? O baka naman kukunin mo ulit yung pinamigay mong tsokolate at delata? Wika ni Lolo Ernesto. Pare, dinaanan ko yung sityo. Kagabi, matiwasay naman pero ngayon. May nasawi tapos may nagrereklamong ginang. Yung anak niya. Tulala simula kaninang umaga. Yung mga manggagamot pala. Hindi nila kakilala. Bigla na lang dumating at nagpresentang manggamot. Tugon ni Mang Carlito. Wala sa sariling napatanda ng krus si Lolo Ernesto. Maging si Tata na nakarinig. Nag-usap ang tatlo sa posibleng hakbang na gagawin. Pagkatapos magkasundo, dali-daling pumunta sa sitio. May kalayuan na inabot ng ilang oras bago nakarating. Mangilan-ngilan lang ang bahay sa sitio.
Masyadong mababait kaya't madali ring madaan sa simpleng salita. Napailing na lamang si Lolo Ernesto. Ano po ba talaga ang nangyari sa munting sityong ito? Manang, base sa kalusugan ng lahat, mababaw na karamdaman lang naman. Ubo, sipon, lagnat, maliban na lang sa kapitbahay niyong lalaki. Malala ang kanser, sakit na wala rin akong lunas. Yung binanggit niyong manggagamot na tumulong, hindi talaga kilala. Tanong ni Lolo Ernesto sa may-ari ng tahanang tinuluyan. Iyon na nga po. Noong araw kasing nagtipon yung mga may karamdaman. Balak ko sanang payuhan na maghanap kami ng manggagamot. Sakto namang may dumaan na 2 binata. Ang sabi, manggagamot sila. May mga dalang kagamitan kaya napaniwala kami. Natakot na rin ang sinabi nilang epidemya kaya nag-uunahan sa pila para magpagamot. Sa sobrang bilis na mga pangyayari at dala na rin ng pangamba para sa kalusugan. Hindi namin naitanong ang pangalan. Wala gang nakapansin na nakaalis na sila. Tugon ni Manang Amanda. Hindi talaga ako nagkamali. Unang tingin ko pa lang sa mga lalaking yun manloloko na. Kung may dala lang akong lagare, nilagare ko na yung mga yun Wika naman ni Mang Carlito na labis ang inis. Mawalang galang na po, Manang. Sasabat lang po sa usapan niyo, ha? Lolo, yung bata sa kabilang bahay, parang iba yung kinikilos. Wika ni Tata. Sa sinabi ng binata, nagmamadaling tinungo nila Lolo Ernesto at Mang Carlito ang kabilang tahanan. Naabutan nilang nakasampa sa tuktok ng bubong ang isang bata. Tulala ito, walang kaimo-emosyon, nawawala sa sarili. Kahit anong pakiusap na bumaba ay walang sagot. Si Tata ang nagpresentang umakyat. Naibaba naman ang bata kaso nga lang, biglang kinagat ang binata. Sobrang diin na labis ang pagdurugo. Ilang sandali pa ang lumipas bago pinakawalan. Sa inasal nito, may ideyang namuo sa isipan ni Lolo Ernesto. Habang ginagamot si Tata, sinabihan si Mang Carlito na bantayang maigi ang bata. Pagkatapos sa apo, ito na ang kanyang inasikaso. Nang wisika ng lana ang bata, bigla itong sumigaw. Kaagad ding naubos ang laman ng garapa pagkatapos kumulo. Alam na mga taga-sityo kung ano ang ibig sabihin nun. Kaya naman gano'n na lamang ang pagkagulat ng lahat. Kaagad dumipensa ang ina ng bata. Hindi po. Nagkakamali lang po kayo. Mabuting bata itong anak ko. Hindi siya aswang. Hindi siya halimaw. Anak ko siya. Wika ni Aling Lucia, habang yakap-yakap sa bisig ang tulalang anak. Bago makasagot si Lolo Ernesto, muli na naman itong nangagat. Kahit anong awat hindi pa rin humihiwalay. Dahil sa inis ay hindi inaasahang mahampas dahilan para mawala ng malay. Ayos lang. Hindi napuruhan ng bata. Nawalan lang ng malay. Carlito, ikaw na ang bahala rito. Aasikasuhin ko muna ang ina. Diyos ko, malala pa naman ang kagat. Wika ni Lolo Ernesto. Halos maputol ang dibdib ng ginang matapos makagat. Hindi ito magkamayaw sa pagsigaw. Maayos naman itong naagapan at siniguradong hindi kakalat sa katawan.
ang anumang sumpang dala ng laway ng Yanggaw. Sinuri ni Lolo Ernesto ang ibang taga-sityo na ginamot ng hindi kilalang kalalakihan. Sa dami ng mga ito, karamihan bata pa. Sa kabutihang palad isa lamang ang nasalinan. Iba rin yung nangagat at nagwala kanina. Naipasok na sa katawan ng bata ang sumpa. Hindi ko pa sigurado kung ano ang nasa loob. Madalas kasing gamitin ng aswang sa pangyanggaw ay sisiw, bato, insekto. Alin man dito sisiguraduhin kung mailuluwa nila yon. Kaso lang, ang inaalala ko ang buhay ng paslit. Wika ni Lolo Ernesto. Kasalukuyan silang naghahapunan sa tahanan ni Manang Amanda. Kakatapos lang masuri ang mga taga-sityo. Bakit? Nag-aalangan ka ba? Kailangan ba ng karagdagang tulong? May kilala akong albularyo at manggagabot. May antingero pa nga. Nasa kabilang bayan pero pwede kong tawagin kung gusto mo. Tugon ni Mang Carlito. Hindi naman sa ganon. Kaya kong ipaluwa ang sumpa sa Nayanggaw. Pero hindi ako sigurado kung talagang maililigtas sila sa sandaling masimula ng ritual. Hindi lahat mabubuhay pagkatapos. Malaki rin ang tsansang mamatay. Masyado pang bata ang mga yon. Wika ni Lolo Ernesto. Ano ba ang plano mo ngayon? Gagamutin mo ba? O may iba ka pang naisip na paraan? Kakausapin ko muna ang pamilya. Kailangang magkaroon ng formal na kasunduan para kung ano man ang maging resulta. Tatanggapin ng bukal sa kalooban. Pag-uusap ng dalawang matanda. Oras ng pamamahinga. Pero hindi makatulog si Lolo Ernesto sa sitwasyon ng sityo. Hindi din matigil kakaisip kung sino nga ba ang mga lalaking nagpapanggap na manggagamot. Habang nakadungaw sa bintana, napansin ng matanda ang dalawang anino sa unahan. Nakaagaw atensyon kaya't sinunda ng tingin. Naglibot sa partikular na bahagi ang mga ito. Malapit sa tahanan ng mga batang Nayanggaw. Tinalasan ni Lolo Ernesto ang pandama. Wala naman itong maramdaman. Umalis na rin makalipas ang ilang sandali kaya't hindi na pinuna. Ngunit hindi nagtagal. Nagkagulo sa kabilang tahanan. Bigla na lamang muling nagwala ang anak ni Aling Lucia. Mababakas sa itsura nito ang pagiging aswang gawa ng unti-unting pagbabago. Sinugod nito ang ama. Napuno ng kalmot ang muka't dibdib. Kaagad namang sumaklolo sina Lolo Ernesto at Mang Carlito. Sinabuyan ng pangontra. Binato ng dasal. Dahilan para humupa ang pagiging halimaw. Itinali ito gamit ang binasbasang lubid. Ang mag-asawang Aling Lucia at Mang Roman, hindi malaman kung ano ang gagawin sa anak. Kinausap sila ni Lolo Ernesto. Ipinaintindi ang sitwasyon. Binanggit din ang tungkol sa ritual na makakatulong upang matanggal ang sumpa sa katawan. Pero nilinaw ang posibilidad ng kamatayan. Nagtalo pa dahil gusto ng lalaking isagawa ang ritual. Kahit na may tsansang masawi ang anak. Samantalang nanindigan naman si Aling Lucia. Natitiisin ang bata wag lamang humantong sa kamatayan. Pareho silang naiintindihan ni Lolo Ernesto. Binigyan muna ang mga ito ng oras para makapag-isip. Ngunit hindi siya nagpapigil na bigyan ng pangontra ang bata upang maiwasan ang pag-atake sa oras na mabubuhay muli ang pagkaaswang sa kalooban nito.
Ganon din ang ginawa sa isa pang bata. Bagamat wala pang senyales. Nang magkaroon muli ng pagkakataon, kinausap ang ina ng bata. May hindi pa ako naitatanong. Ito bang si Kaloy? Paano nangyaring matagal na sa loob ng bata ang sumpa ng aswang? May nakasalamuha ba kayo noon? Tanong ni Lolo Ernesto. Hindi ko po matandaan. Sa dami po ng anak namin at sa mga gawaing inaatupag. Pero noong araw na ng gamot yung mga lalaki, napansin kong nakipag-usap si Kaloy sa mga ito. Pakiramdam ko nga matagal na silang magkakilala. Tinanong ko kaso, hindi alam ng bata kung sino ang mga yon. Sinabi lang niya na nagkita na sila. Nakalimutan naman kung saan basta matagal na. Tugon ni Aling Lucia. Napabuntong hininga si Lolo Ernesto. Ngayon, naiintindihan na niya kung paano nagsimula ang kaso ni Kaloy. Sa isip-isip niya, posibleng sinalinan ang bata noong unang nagkita. Palagay din ng matanda. Sinadyang pumunta ng sityo ng mga lalaki para tignan kung ano na ang nangyari dito. Ang lalim ng iniisip mo, Lolo. May bago po bang problema? Tanong ni Tata. Nabaling ang pansin ng matanda sa apo. Paika-ika pa itong naglakad gawa ng pananakit ng sugat. Nabigyan lunas na pero hindi pa lubusang gumagaling. Iniisip ko lang ang mga posibilidad sa pangyayari ngayon. Naghihintay din ng pasya ng pamilya ng mga bata. Hindi naman pwedeng pilitin natin. Kailangan ng formal na kasunduan dahil buhay ng tao ang pinag-uusapan. Siya nga pala po. Papauwiin na lang kita para makapagpahinga ng maayos sa bahay. Kailangan mo ding magpagaling. Ipapahatid kita kay Carlito. Tugon ni Lolo Ernesto. Hindi na po kailangan, Lolo. Ito lang eh. Saka kaunting kirot na lang naman yung meron. Si Mang Roman po, Lolo. Pag-iiba ni Tata ng usapan nang makitang may papalapit. Kasunod nito ang magulang ng isa pang batang nayanggaw. Nag-usap-usap ang lahat. Muling ipinaintindi ni Lolo Ernesto ang sitwasyon, ang ritual na gagawin, lalong-lalo na ang posibilidad na may masasawi. Gumuhit ang takot sa mukha ng mga ito. Nagtatalo-talo ang isip kung ano ang magiging desisyon. Hindi ito pinilit na matanda. Hinayaan lang sila na magpasya para sa kanilang mga anak. Makalipas ang ilang sandali, nagbigay na din ng pasya ang mga ito. Matatanggap po namin kung ano magiging resulta ng ritual. Mabuhay man ang mga bata o hindi. Ang mahalaga, sinubukan natin. Wika ni Mang Roman. Napatango na lang si Lolo Ernesto. Inihanda ang mga kagamitan para sa pagsapit ng takdang oras na masimulan ang ritual ng pagpuksa ng yanggaw. Sa mismong tahanan ni Aling Lucia sinagawa ang proseso. Nakahanda na sa mesa ang mga kagamitan katulad ng mga kalamansi, suka, bendetadong tubig, baso, lana at dasal. Inilabas ang batang si Kaloy na magpasa hanggang ngayon. Nakagapos pa rin. Masyadong agresibo kaya pansamantalang ikinulong. Pagkatapos maipwesto sa upuan ng bata, sinimula ni Lolo Ernesto ang ritual sa pamamagitan ng dasal. Apang inuusal pa lamang ito, nagpupumiglas na ang bata
Gustong makawala sa tali pero maagap sina Tata at Mang Carlitos sa pagpigil. Sinimulan ang paglagay ng 7 pirasong pinigang kalamansi sa baso. Hinaluan ng 1 kutsarang suka. Kasunod ang pagsali ng bendetadong tubig. Nagdasal ng isang Ama Namin na sinunda ng pagsambit na mga orasyon. Huminto saglit sabay ihip sa baso. 2 beses inulit ang prosesong ito. Ang kalahating laman ay pinainom sa bata. Sapilitan dahil sa pagwawala. Matagumpay naman kaso nga lang, hindi ito matigil sa pagpupumiglas. Hanggang sa lumipas ang oras, unti-unting inilabas ng bata ang sumpas sa wangis ng isang itim na sisiw. Nang makita ang tuka nito, hindi maiwasang kabahan ni Lolo Ernesto hanggang sa tuluyang nailuwa ang bagay. Bumagsak ang sisiw, nakatungo sa lupa. Dali-dali itong sinuri at nalamang patay na. Kabadong binalingan ni Lolo Ernesto ang batang si Kaloy. Nakatungo rin ang ulo nito. Hindi dahil nawala ng malay, kundi wala ng buhay ang bata. Napuno ng katahimikan ang buong tahanan. Ilang sandali pa'y binasag ng sunod-sunod na hagulgol ng mapagtanto ng pamilya ang kinalabasan ng ritual. Maging sina Tata, Mang Carlito, pati na rin si Lolo Ernesto mismo ay napaluha. Lolo, may problema po tayo. Tinakas ni Mang Raul yung anak niya. Natakot po yata sa nangyari dito. Wika ni Tata nang makitang itinakbo ng ama ang isa pang batang nayanggaw. Dali-dali namang rumesponde si Mang Carlito. Sumunod naman si Lolo Ernesto. Lumayo kayo. Kung ayaw niyong pasabugin ko ang mga ulo niyo. Wika ni Mang Raul nang maabutan. Yakap-yakap ang anak habang nakatutok ng baril. Raul, ibaba mo ang armas mo. Hindi kailangang magkasakitan. Nilinaw ko naman sa inyo kanina na malaki rin ang tsansang masawi ang nayanggaw. Ikaw pa nga ang unang pumayag. Oo, nasawi si Kaloy. Pero hindi nangangahulugang yun din ang sasapitin ng anak mo. Iba-iba ang kalalabasan ng ritual sa bawat nayanggaw. Depende sa kapit ng sumpa. Ilang araw pa lang nakatanim sa katawan ng bata. Kaya kung gusto mong mailigtas ang anak mo, hayaan mo kung gawin ang ritual. Pagpapaintindi ni Lolo Ernesto. Hindi. Ayoko. Hindi mo ako malilinlang tanda. Sinasabi mo lang yan. Pampalubag loob. Hindi ko ipagkakanulo ang anak ko sa kamatayan. Muling wika ni Mang Raul. Tangkang lalapit sana si Mang Carlito para agawin ang baril. Kaso nga lang naunahan siya nito. Mabilis na naiputok dahilan para humandusay at indahin ang dapli sa balikat. Raul, sabing ibaba mo ang barel. Hindi kailangang magkaganito. O sige, kung ayaw mong isagawa ang ritual sa bata, hindi na kita pipilitin. Wika ni Lolo Ernesto. Inuna na lamang nito ang kaligtasan nila. Wala silang laban sa armas ni Mang Raul. Napailing habang sinunda ng tingin ang lumalayong mag-ama. Nangihinayang dahil pwede pa sanang isalba ang buhay ng bata. Nanatili muna sila sa sitio. Nakiramay sa pagkamatay ng batang si Kaloy. Sinagot na rin ni Lolo Ernesto ang gastusin sa gabi ng burol. Tumulong sa bawat gawain,
lalo na sa pag-asikaso sa mga nakikisimpatya. Ilang ulit ding pinuntahan ang tahanan ni Mang Raul. Nagbabakas sakaling bumalik. Kaso wala na talagang balita sa mag-ama. Ang sabi ng malapit na kaibigan, baka umuwi sa probinsyang pinanggalingan ng asawa. Akala ko malinaw kay Raul ang paliwanag mo. Hindi niya pala naintindihan. Wika ni Mang Carlito. Hindi mo rin masisisi. Ama siya. Walang sino mang magulang na magnanais malagay sa peligro ang buhay ng kanyang anak. Lalo pat walang buwang ang bata. Ilang taon pa lang yon? 7 anyos. Tugon ni Lolo Ernesto. Pupuntahan mo ba sa probinsya pagkatapos ng libing dito? Hindi na. Masyadong malayo ang binanggit na lugar. May mga bagay rin akong dapat asikasuhin sa buhay. Naniniwala akong makakatagpo ng manggagamot ang mag-amang tutulong sa kanila. Mauunawaan din ni Raul ang sitwasyon at baka siya pa mismo ang maghanap ng paraan para mailigtas ang kanyang anak. Ipagdarasal ko na lamang sila. Pag-uusap ng dalawang matanda. Sumapit ang araw ng libing. Naging maayos naman ang daloy ng pangyayari. Kagading nagsiuwian ang mga kaanak at pamilya dahil sa nagbabadyang ulan. Nanatili muna sa sementeryo sina Lolo Ernesto, Mang Carlito at Tata. Hindi na sila babalik sa sityo. Nakapagpaalam na rin naman sila. Sa tuluyang pagbuhos ng ulan, sumilong muna sa kalapit na kubo. Dito din napansin ang dalawang kalalakihan. Sa kabila dumaan ang mga ito. At dahil balot ang katawan, hindi rin mamukaan. Wala namang pagdududang naisip dahil maraming sepulterero sa paligid. Inakalang kabilang ang mga ito. Nang tumila ang ulan, dahan-dahan ang binaybay ang daan pauwi. Nagpahinga ng ilang araw ang maglolong manggagamot. Matagal din ang inilagi nila sa sityo. Nagpalakas muna bago muling ituloy ang tungkulin. Hindi nagtagal. Nagulat na lamang nang dumating si Mang Roman. May dalang balita tungkol sa libingan ng anak. Binisita namin ang puntod. Wasak ang pantyon pati ang kabaong. May bakas pa ng kalmot. Hindi po kaya hanggang sa libingan. Biktima pa rin ng aswang ang anak ko. Sumusobra na sila. Hindi pa ba sila nakontento sa pagyanggaw sa bata na kahit bangkay nila pastangan pa nila? Saad ni Mang Roman. Napahugot ng hininga si Lolo Ernesto. Hindi inaasahang maririnig ang ganitong balita. Kaagad silang naghanda. Dali-daling pinuntahan ang sementeryo para masuri ang pangyayari. Kausap nila ang sepulturero. Ang sabi may kabataang nag-aaway sa nagdaang gabi. Mga siga na nagpapakitang gilas. Kinabukasan nakita na lamang ang ilang pantyon na nawasak pero ang puntod ni Kaloy ang napuruhan. Wasak ang kabaong nito. Bungad na bungad ang katawan. Sa permiso ng nangangalaga ng sementeryo, sinuri ni Lolo Ernesto ang bangkay. Ganun na lamang ang paghugot ng hininga ng mapagtantong ginalaw ito ng aswang. Tama ka. Nilapastangan ang bata hanggang sa kanyang kamatayan. May aswang na dumali rito. Hindi nalalayong isang mangalo. Ang nilalang na ito ang nambibiktima ng bangkay. Sandali. Ilan ba kayong sepulturero dito?
Tatatlo na lang po. Wala kasing kikitain kaya tumigil na ang iba. Kami na lamang matatanda ang nagtsatsaga. Bakit niyo po pala naitanong? Tugon ng sepulturero. Naalala ni Lolo Ernesto ang dalawang lalaking nakita noong araw ng libing. Gayon din sa gabi doon sa sityo. Duda itong posibleng yung mga yun ang nagpapanggap na manggagamot at ang aswang na humamak sa bangkay ng yumao. Wala ka bang napansin na sumadya dito? Sabihin nating mga lalaking nasa edad 20 o 30. Tanong ni Lolo Ernesto. Meron po. Pero nakikita ko lang sila kapag may bagong ililibing. Hindi ko alam kung ano ang pakay. Minsan nga inaagawang kami. May mga dumadalaw na kaanak na mga namatay. Sila ang magpepresentang maglinis ng puntod na dapat sana sa amin ipapagawa. Hindi na lang namin pinansin. Baka kasi nangangailangan din ng kabuhayan. Tugon ng sepulturero. Wala bang ililibing ngayong araw? O bukas? Meron po. Pero sa makalawa pa. Hinahanda na namin ang paglilibingan. Pag-uusap ng dalawa. Nagpaalam na si Lolo Ernesto. Pagkatapos ay nagsagawa ng plakadong plano para hulihin sa akto ang kalaban. Sa araw ng paglilibing, nakaabang sa hindi kalayuan si Lolo Ernesto. Si Tata ang nakisiksik sa kumpulan ng mga taong nakihatid. Isinama nila si Mang Roman na siyang kikilala sa mga lalaki. Kumpirmadong ang mga ito ang nagpanggap na manggagamot. Sinuring mabuti ang hubog. Sila din ang nagparamdam noong gabi sa sityo. Kaso nga lang, naguluhan si Lolo Ernesto dahil walang makuhang senyales ang bitbit na lana. Mabilis itong makapansin ng aswang. Pero iba ngayon, ni hindi kumulo kahit bahagya. Sa pagsapit ng dilim, sinunda ng tingin ng maglolo ang dalawang lalaki. Tahimik ang paligid na mga sandaling yun. Maliwanag ang buwan kaya kahit papano, may ilaw sa paligid. Hindi alam ng mga ito na merong nakamasid. Nahulaan na rin ni Lolo Ernesto ang hakbang na mga nilalang. Pagkatapos masiguradong walang nakakita, nagpalit ng anyo ang dalawang lalaki. Naging ganap ang pagkaaswang. Kagad tinungo ang puntod na bagong nilibingan. Pagkatapos mailabas ang kabaong, kumilos na si Lolo Ernesto para pigilan ang balak na paglalapastangan sa bangkay. Sinabuyan ng lana dahilan para mapahiyaw ang mga ito. Nakuha ng matanda ang atensyon ng mga nilalang. Nang makabawi, walang pasabing sumugod. Inatake ng kalmot si Lolo Ernesto pero nagawang sabayan at ilagan. Hindi na rin ito nag-aksaya ng oras. Isa-isang inilipat sa katawan ng dasal na nakasulat sa papel. Nang may pagkakataon, sinabuyan muli ng lana. Direkta sa mukha. Hindi magkamayaw ang mga ito at nagwala ng nagwala. Lumapit si Tata para iabot sa matandaang itak. Tatagain na sana kaso nagsalita ang aswang. Kilala kitang matanda ka. Ikaw ang manggagamot na walang awang papatay ng aswang kapag nagkataon. Nasaksihan ko ang pagpaslang mo sa kaibigan ko noong araw. Demonyo ka! Demonyo! Wika ng aswang. Kilala mo naman pala ako. Bakit hindi ka umiwas sa akin? Sabihin mo,
Kayo ba ang nagpanggap na manggagamot doon sa sityo? Ang aswang na yumanggaw sa mga bata. Tugon ni Lolo Ernesto. Wala sa sariling napasagot ang aswang ng tagainang matanda sa tagiliran. Umamin itong sila nga ang nagpanggap. Layong yang gawin ang sino mang matipuhan niya. Hindi na kayo naawa sa mga bata. Wala pang kamuwang-muwang ang mga yon. Pero pinagkaitan nyo ng pagkakataong mabuhay. Mga lapastangan. Wika ni Lolo Ernesto. Hindi na napigilan na matanda ang pagsabog ng galit. Walang habas na pinagtataga ang mga aswang. Pinugutan ng ulo. Winakwak ang tiyan. Hinugot ang lamang loob katulad ng kung paano wakasan ng mga ito ang kanilang biktima. Hindi lang yon. Tinadtad ng pinong-pino ang katawan niya. Kung hindi lang napansin ni Tata ang papalapit na mga sepulturero, paniguradong durug-durug na ang mga ito. Grabe ka naman po, Lolo. Sigurado niyo po talaga mararamdaman ng mga lapastangang yun ng gante. Tama lang din po ang ginawa niyo. Dapat nilang maranasan ang kamatayan para mabigyang hustisya ang mga biktima. Biruin niyo. Yayang gawin na nga nila. Tapos pati bangkay wawalang hiyain din. Wika ni Tata. Hindi nito naiwasang maglabas ng saloobin. Papunta sila ngayon sa sityo upang ibalita ang mga kaganapan sa naghihintay na si Mang Roman. Naabutan nila ito sa bakuran. Ano po ba ang nangyayari? Nahuli niyo po ba yung mga walang hiyang yun? Napatay niyo ba ang aswang na bumiktima sa anak ko? Tanong ni Mang Roman. Makakatulog ka na ng mahimbing, Roman. Napatay ko na ang mga nilalang na silang nagwakas sa buhay ng anak mo. Tugon ni Lolo Ernesto. Napaluha sa tuwa ang ama. Lubos ang pagpapasalamat sa ginawa ni Lolo Ernesto. Nakontento na rin na kahit sa ganung pamamaraan, naipaghiganti ang yumaong anak. Hindi na nagtagal pa sa lugar ang maglolo. Malalim man ang gabi, sinikap nilang makauwi sa tahanan. Dahil tapos na ang kaso sa sityo, balik na sa nakasanayan si Lolo Ernesto. Naghahanda ng mga kagamitan para dumayo sa lugar kung saan may nangangailangan. Maraming taon ang lumipas. Patuloy lang sa panggagamot ang maglolo. Marami silang natulungan at nabigyan ng lunas ang mga karamdaman. Sa kasalukuyan, wala na si Lolo Ernesto. Ngunit patuloy pa din si Tata sa pagtulong sa kapwa. Ngunit magpasa hanggang ngayon, hindi pa din niya malilimutan ang lolo. Patuloy pa rin niyang isinasalaysay ang karanasan ng ermitanyong dayo sa baryo Yanggaw. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.